Good morning guys. Prepare po ako ng yung gagawin nating fertilizer, yung mga gulay-gulay namin dito na kapupuna, yung iba gagawin ko yung swamp fertilizer na may tubig. So ito po yung nakita nyo sa akin sa bukid. Binagupit-gupit ko po para mabilis na siya ma-decompose, matunaw mo sa mabulok sa tubig. Ang mga gulay po namin na araw-araw po namin ginagamit, ito nitong ating puso. Binigyan po kami ni ating pinag-puso ng sabi. Yung una pong ano niya, ako medyo ano na, hindi na pwedeng gulay. Lagay po natin dito. Prepare ko para mamaya, pagpunta ko doon, lalagay ko naman yan. Kaya po, marami na naman. Ito po yung kalabasang binili ko nung isang araw. Ayan. Ito lang po yung gugulayin namin. Yung isang kalabasa namin nasira, medyo bata pa kasi, ayan. Pero kanabangan po natin yan doon sa aming swamp fertilizer, ilalagay ko po. Ito bukas, gugulay kami yan para naman sa mga aming mga babies. Si Sky at saka si Bella. Ito po yung uulamin namin. Meron po kami papaya na ibigay din kahapon. Marami po kaming gulay ngayon. Kaya kailangan araw-araw gulay. Yung talong meron pa rin kami. Nabawasan din yan. Yung bagong puso po kahapon, ibigay din yan. Sa market, magkano yan? 50 pesos na yan. Ito yung papaya. Tapos nagdagan ulit ng papaya nga kanina. Ay kahapon din. So puro gulay tayo ngayon guys. Guys, mag-alaga tayo ngayon ng dahon ng guyabano. Ito po yung iniinom namin ni Mamalat. Palinis na po yung dahon ng guyabano na yan. Maganda po ito, kaya lang wala na po yung dahon ng bayabas naubos na. Kaya dahon na lang ng guyabano. Mamaya kukuha kami ng dahon ng bayabas. Kasi may natira pang konti doon. Sasamahan namin ng dahon ng bayabas. Mas mabisa po. Iniinom po namin ito araw-araw. Guys, mag-ihaw tayo ng talong. Gagawin nating torta para mabawasan na yung ating talong. Piprek lang natin siya ng ganyan para mabilis maluto. Lagyan natin ng itlog. Tortang talong. Ito na po guys, inihaw ko na yung ating pang tortang talong. Ito lang po sa kala namin. Tapos siyempre babalatan, alam nyo na yan, gagawin pang tortang talong. Napakarami po talong, imbis na masayang, lutuin natin ang lutuin yan. Ito naman po yung kalabasa na aking gagataan, lagyan ng konting hipon. Ulam namin mamayang lunch. Ito guys yung pinakuluan naming dahon ng bayabas saka guyabano. Medyo napanis. Kaya imbis na masayang, lagyan natin dito sa ating gagawing swamp fertilizer. Dagdag nutrients po sa ating mga halaman yan. Within 2 days po, mabubulok na itong natin. Ilalagay ko na dun sa ating malaking container. Para doon na po natin ipo-ferment yan. At yung tubig nga, yun ang pandidilig natin. Ayun, napakuluan ko na po yung dahon ng tawag dito, guyabano. Sasaling ko na po sa aming container na palamigan.
Pag naubos po namin ito mamaya, pwede po itong pakuluan, tatakpan lang. Ganyan po yung tubig namin. Dagdag kaalaman lang po. Ito yung ginagamit po namin. Maganda po ito sa mga lahat ng sakit. Ano yun? Prostate cancer po sa mga lalaki. Yan. Mga cancer daw pwede. Mga cancer daw pwede ito, hindi daw. Balatan mo natin yung ating talong. Prepare po tayo ng pungtorta ng ating talong. Tatlong itlog. Ito na po ito sa ating gagawin fertilizer, yung shell niya. Gabuntot na po yung ating materials na yan, gagawin nating fertilizer. Ito tayo ng asin. Tila. Yung garlic, toasted garlic. Yung black pepper. Ito yung ating talong. Lutuin na natin. Ito na po yung ating finished product.
Ito po yung almusal namin, ulam sa almusal. Tortang talong saka yung ating frying fish na daing. Gigisa na po tayo ng ating ginataang kalabasa na may sahog na hipon. Sama-samahin na po natin yan. Paano po ba? Kasing camera, hirap eh. Yan, no? Dito po natin ilagay yung ating hipon. Lagay po tayo ng asin. At yung ating toasted garlic. Optional lang po yan. Pag ayaw nyo po, okay naman po. Pero sa amin, ako po ang naglalagay. Haluin lang po natin. Hindi ko na po inano yung tinas ko masyado yung bawang saka yung luya saka sibuyas. Saka ilagay po natin yung ating kalabasa. Bantayin lang natin yan. Lagyan natin isang cup basong tubig. Tatakpan po. Tapos po nga, pagluto na, medyo natin lagay yung ating gata. Para makasave po tayo sa ating gata. Masarap po ito. Kasi pag nilagay po natin yan, lalapot. Maubusan ng sabaw. Yan, hindi po kakalat yung gaano yung gata niya. Guys, check natin yung ginataang kalabasa. Ayan, kumulo na. Pwede natin ilagay yung ating gata. Yung takip nito guys, half lang. Para di mamo, tapos tandahan lang yung ating apoy. Morning guys. Ano yung niluluto mo yung ano na? Kalabasa na. Ginataan. Kaya pala sabi ko, bakit ang tagal-tagal nyo doon sa kusina? Niluto ko na lahat. Parang isang oras, ganun nga ginagawa ko. Para wala nang balikan. Wala nang balikan. Oo. Kainan na lang. Kainan na lang. Sarap ng ano namin guys, sarap ng ulam namin, oh. Luto ni Papa, request ko yung ano, yung tuyo, daing, tsaka yung talong. Napakarami naming talong guys. Torta, kung malapit lang kayo, naku, bibigyan namin kayo ng ano, Ayun ng guys, talong. napakalayo ninyo. Napakalayo ninyo. Para na mo, alam mo yung Bibigyan address na nila. Ay, gusto ko yung may tostado mahal. No, hindi yung tostado. Yung batang Waiting. waiting for the sun. Ang sarap. Ang aga-aga. Pag-gising ko kanina guys, napuyat kasi ako kagabi. 3 beses akong umupo lang doon sa gilid ng kama. Puyat na puyat. Kaya bumawi ako ngayon. Nagulat nga ako, tinawag ako ni Papa eh. Tapos nakita ko doon sa mga comments, meron nagsabi na OA daw kami mag-asawa sa ano, sa reaction namin sa padala ni Ate Cheng. Alam nyo guys, 17 years kami sa Dubai. Halos lahat ng pagkain na masasarap na ipatikim sa amin ni Ate Cheng. Talaga. Kaya, alam niyo yung na-appreciate namin yung mga effort niya. Tsaka, hindi ko alam. Ikaw pa, nag-overreact ka ba dun sa ano? Hindi naman. Eh, parang tuwang-tuwa talaga tayo, ano? Hindi kami nag-over,
hindi, para sa amin, hindi, Katuwa ng magulang yun. oo, Kasi- tuwang-tuwa kami. Kasi guys, mahirap lang kami. Mahirap lang kami. Kung ano yung Ulam namin, ito lang. Hindi, saka kung ano yung nakikita ninyo ngayon, pinaghirapan namin lahat ng mag-asawa yan. Lahat ng nakikita ninyo dito sa bahay namin. Dumagaan yan sa dugo at pawis naming mag-asawa. Wala kami nito kung hindi kami nagsikap. Oo. Si Papsi, kinasal kami, ilang days lang kami nagsama. Nag-abroad na yan. 11 years siya sa abroad. Ako, iniwanan niya ako. Ako yung nag-alaga sa mga anak namin. Nakapundar tayo ng Nakapundar kami ng bahay. Nakapagpaaral kami ng mga anak. Mahirap lang kami, guys. Wala kaming yung nag-asawahan kami, Walang-wala kami. walang-wala kami. Kaya, yung appreciation namin sa mga, sa mga bagay na natatanggap namin. Sobra guys, ganun na lang. Kasi alam namin, yung hirap ni Ate Cheng doon na nagtatrabaho. Alam namin na, lalo na sa posisyon niya ngayon, marami siyang responsibilidad si Ate Cheng. Pero, bakit niya tayo naaalala? Bakit niya kami naiisip yung pangailangan namin? Yun guys, hindi dahil doon sa pinadalahan kami ng juice, pinadalahan kami ng Milo, ng madali lang naming bilhin yan guys. Kung gusto namin ni Papsi, mabibili namin yan. Pero yung Pagkukusa ng anak ninyo. Oo. Na mapasaya kayo. na mapasaya Yun kayo, ang doon, yun ang priceless tawag dito. yun. Priceless, Maalala kayo. oo, para sa aming mag-asawa. Kaya siguro kahit na yung ang binigay lang ni Ate Cheng, yung kahit tinapay lang, ganyan, yung naalala ko ay teka, nainip na ang bruha. Kasi mga guys, surprise yun eh. Hindi mo akalain. Hindi mo akalain na merong darating sa yung grasya. Kung dun sa dalawang nag-comment na yon, para sa inyo, OA kami mag-asawa, wala po kami magagawa. Yun, ganun po talaga kami mag-appreciate ng ganun po talaga hindi po tayo pare-pareho. At saka ako nung nasa Dubai ako, nung nasa abroad ako guys, napakasarap nung nakikita mong tuwang-tuwa yung pinagbigyan mo. Pinagbigyan. Mm-mm. Ko sa loob mo yun. Talagang na-appreciate mo yung effort. Na-appreciate nila yung effort mo. Ako ganun ako noon guys, nung nasa abroad ako. Gusto ko makita na yung, sige nga, picturean mo nga, sige nga, anong sabi ni Siyempre, surprise sa amin yun. Talagang magugulat kami. Oo, talagang magugulat kami. Kaya Kaya, naman, ay, may padala pala. oo, ay may padala si Cheng. Salamat. Salamat, Cheng. Salamat, thank you. Ano yung naramdaman na nagpadala sa'yo? Wala man lang, imbis na ulitin pa uli. Oo. Wala na, kasi wala kang kapapahalaga. Yun ang kita yung sa natural reaction namin po yun. Natural po na reaction namin nung mag-asawa yun. Grateful po kami. Wala pong halong yun. Etchusan. Oo. Wala Grateful halong, po kami. wala halong nanas. Oo. Sa mga ibinibigay ng mga anak namin. Pasalamat po kami. Review niyo po yung lahat ng mga... Reviewin po ninyo, iisa lang ang reaction namin yung nagpapadala si Ate Cheng sa amin. Kasi talagang umiiyak ako guys. Minsan nga sabi ni Ate Cheng, tignan ko nga, may luha ba yan? May luha ba yan? Niya, ganun niya ako. Kasi alam nila guys, alam nila na ganun. At saka ganun po kami mag-asawa. Wala, hindi po namin kayang baguhin yun para lang hindi nyo sabihin na OA kami. Na masyado kaming maarte, na sobra yung reaction namin. Po, kung nasa abroad po kayo, subukan nyo umuwi, padalhan yung sarili nyo. Kung ano reaction nyo, di wala, di ba? Oo. Kung may anak kayo, na naiwan dyan, subukan, pag pinadalhan kayo, hindi nyo alam, ano bang reaction ninyo? Oo. Tsaka kahit na kahit alam mo, kahit hinihintay mo, Oo, ganun pa rin. ganun pa rin, Kasi anak matutuwa mo, ka. talagang nag-effort sila, naalala ka, tapos,
yung ano na yun, yung pagkain na yun. Ilang araw namin Oo, kakainin. Ilang araw na kakainin namin yun. Malaking tulong. Kaya, Malaking nandun tulong yung sa ano amin namin, yun. Imbis na katuwaan bibili, namin, yung saya. imbis na bibili namin yun, na libre pa. O siya pa yung nagpapadala ng allowance namin. Di ba? Napaka-bless. Maging masaya na lang po kayo sa ibang tao. Huwag na kayo nagko-comment ng hindi maganda. Kasi parang pinapakita ninyo na hindi kayo marunong mag-appreciate sa mga bagay na na Kung nakita natatanggap niyo po ninyo. kaming gano'n yung reaction ninyo, hindi pa yung napipigilan mag-comment. Kaya lang, siyempre, nakaka-heart naman yung Hurt. hurt. It hurts. Oo. Wag naman po. Kasi hindi po namin pinipilit yung sarili namin na matuwa, na malungkot, na maging masaya. Hindi po. Kung ano yung nakikita nyo sa amin, yan napuyaan kami ni Papa. Kaya nga yung iba, sinasabi nila, ba't mo pinapahiya yung asawa mo? Ganito, ganon. Hindi po, reality po ng buhay yan. Ba't mo inuutusan yung asawa mo? Ganito, hindi po. Kung hindi po ninyo nagagawa yan sa sarili ninyo, at hindi ninyo na ipapakita yung appreciation ninyo sa mga anak ninyo, sa kapwa ninyo, hindi po tayo magkapareho ng puso. Iba po yung puso namin mag-asawa. At saka yung sa Dubai po, pag yung mga ibang dahil na 17 years po kami mag-asawa sa Dubai, si Papsi 11 years sa Saudi. Ang mga experience po namin sa Hong Kong, ilang years din po. Ang mga experience po namin, kalimitan yung mga magulang nagrereklamo sa kanilang mga anak. Hindi sila naaalala ng mga anak nila. Nag-abroad ang mga anak nila. Hindi na sila naalala. Kami pa po kaya. Ewan ko, kasi ako talaga, guys, si Papsi nga, marigaluhan niya ako nun, iyak ako nang iyak, ilang talagang tinitreasure ko po yung mga mga bigay sa amin, malaki, maliit, mahalaga po sa amin yun. Kaya pagpasensyahan na po ninyo kung ganun ang tingin ninyo sa reaction namin ni Papsi, kasi kami po yun. Saka dito po sa channel namin, nagagawa po namin ang gusto namin sabihin, gusto namin gawin. Kasi channel po namin ito. Kung gusto po nyo, gumawa kayo ng sarili ninyong channel, gawin din ninyo yung gusto ninyo. Ganun lang po. At saka si Ate Cheng, by profession po, nurse po si Ate Cheng. Bago siya nag-Dubai, nagtrabaho po siya dito. Kaya alam po niya kung ano yung mabuti para sa amin. Sabi ninyo, bakit may chocolate? Bawal sa akin. May mga dahilan po kung bakit may chocolate. Milo, bakit may Milo? Bawal sa akin. May mga dahilan po kasi bumababa po ang sugar ko. So kapag ayaw po namin, hindi kami kumakain sa gabi, nagmamilo po kami, naggagatas. Hindi naman po masama kung paminsan-minsan. Tsaka kung hindi mo aabusuhin. Nurse po si Cheng, graduate po siya ng ng nursing. Kaya alam din po ni ate kung ano yung po pwede sa amin. Yung mga anak din namin lalaki, yan. Pag yung nakasalang mo. Mga anak namin lalaki, nagbibigay sila ng si Kuya Dong, nagbibigay siya ng pambayad namin ng bills. Kuya Clark, nagbibigay siya ng pambili namin ng gamot. Na-appreciate po namin lahat-lahat yun. Pero, yun po kasi mga mga bigay ng anak. Ibig sabihin, mahal ka niya. Ba't ka niya naalala? Naisip ka niya. Yun lagi yun lagi nasa isip namin ni Papsi. Naalala tayo ng anak natin, hindi naman namin sinabi na, may grocery tayo, hindi ka agad ganun. O may pagkain tayo, yung naalala kami ng anak namin, yun. Siguro nga po, para sa inyo, pero para sa amin po,
normal lang po yun na reaksyon ng magulang. Sa mababait na anak, normal lang po yun. Kung wala po kayong ganun nakababait na mga anak, hindi pa po ninyo naramdaman yung naramdaman namin ni Papsi. Kaya nakakapagsalita kayo ng ganyan. Sana isang araw, maramdaman din po ninyo yung nararamdaman namin, yung pagmamahal na binibigay ng anak. Guys, ito na pala yung kalabasa natin na naluto ko. Totoo na siya. Yan o yung sahog natin. Kaya yung gata niya, yung sabaw, sarap. Maligat po yung kalabasa natin. Guys, ang sarap ng ulam na ito kahapon pa, no? Hindi natin naubos. Tapos ito yung bagong luto ni Papsi. Uy, kasarap guys. Yummers. Ganun lang talaga. Wala pa kaming ginagawa. Pananghalian na. Kain po. Kain tayo. Yun, sa lahat ng tao po na hindi nakakaintindi sa amin ni Papsi, talagang ganon kasi wala naman pong kumbaga, hindi naman po tayo pare-pareho ng laman ng puso, laman ng isip. Kaya, maaaring hindi nyo kami nagugustuhan. Pero, masasabi ko lang po, mabuting tao din po kami ni Papsi. At, naipakita naman po namin yun dahil ang mga anak namin ay mga mabubuting tao naman po. Ibig sabihin, nakapagturo din po kami ng maganda sa aming mga anak. Yun po mga pinapakita ng mga anak namin sa amin ngayon ng mga pagmamahal. Yun po ay bunga ng turo namin sa kanila o aral namin na ginawa para sa kanila. Kaya lumaki silang mga ganyan. So yun lang guys, hindi ko naman po balak na makipagtalo kung kanino man. Sa mga nangbabas po sa amin ni Papsi, lalong-lalo na sa akin, wala naman po kayong alam sa personal na buhay ko. O nga po't nagkaroon kami ng problema ng pamilya ko dito sa Pilipinas. Pero yun lang po yung time na umuwi ako dito, na nag-for good ako dito sa Pilipinas. Nung nasa Dubai naman po kami, okay naman po ang relasyon naming lahat. Maayos naman po. Nakatulong din po ako sa kanila, natulungan ko sila, natulungan nila ako. Ganun lang po yun guys. Dahil wala naman po kayong alam sa totoong nangyayari sa amin, napakahirap din po para sa amin ni Papsi na kami ay lagi ninyong binabas. At kapag meron po kayong hindi gusto sa amin, napakahirap din po para sa amin. Oo nga po at vlogger kami, pero tandaan po ninyo, kahit na vlogger kami, tao din po kami, may puso at damdamin na nasasaktan din, kagaya din po ninyo. So yun lang guys, ang gusto kong mensahe sa inyo dito sa vlog na ito, na hindi po tayo lahat ay perpekto. Kung hinahanap po ninyo sa amin yung pagiging perpekto, wala po sa amin yun. Wala po dito sa vlog namin ni Papsi. Kung ano po kami, yun lang po yung pinapakita namin dito. Yung pang-araw-araw naming buhay at napakasimple at payak na po pamumuhay namin ni Papsi. Yun lang po ang makikita ninyo dito sa vlog namin. Wala na po akong may idadagdag doon guys. Sa mga nakaraan po na taon, mula nung dumating kami dito, 1 buwan pa lang ako, nagkaroon na kami ng problema ng pamilya namin. Hanggang ngayon, problema pa rin po yun. Pero syempre, sinisikap din po namin na maayos. Pero kung ang isang panig naman po ayaw po makipag-ayos, wala din po tayong magagawa doon. Dahil, kagaya po ng sinabi ko sa inyo, hindi po tayo pare-pareho ng puso. Hindi po tayo pare-pareho ng pag-iisip. So, yan lang guys, at sana mag-enjoy po kayo sa mga may gusto dito sa aming vlog ni Papa. Kung ano lang po yung nakikita ninyo sa araw-araw, yun lang po yun. Wala pong halong ibang kaetsusan, kagaya nga ng sinasabi namin sa inyo. Dahil dun, yun lang naman po yung nabubuhay kami. At ito po, ang dokumento po na ito, ang vlog na ito, ay ginagawa ko. Hindi po, unang-una, para po sa mga anak ko at sa mga magiging apo ko na kung sakali man at wala na kami ni Papsi, meron po silang mapanood. Kaya hindi po pwede na gumawa kami ng drama ni Papsi na baguhin namin yung mga sarili namin. Dahil ito po yung magpapakita sa aming mga anak, sa aming mga apo, kung ano kaming naging tao noon at kapulutan nila ng aral ang mga vlog namin ni Papsi. So yun lang yun guys. Sa mga may gusto naman po sa mga vlog namin, sa mga lagi po nagko-comment, maraming salamat po sa inyong lahat. Kayo po ang naging inspirasyon namin ni Papsi sa mga ginagawa naming vlog araw-araw. Maraming salamat po sa inyong lahat. Guys, yung ulan dito, maghapon, pero
mahina lang. Kaya lang maghapon. Wala naman ako magawang iba, guys. Hindi rin kami makalabas ni Papa, hindi kami makapunta sa bayan. Pwede naman na pumunta, kaya lang nakakatamad. Tapos ang kulimlim ng panahon, napakakulimlim sa labas, napakayong madilim, hindi man lang sumikat ang araw dito sa amin. Ayun guys, wala naman ako wala na akong may vlog sa inyo, kaya si Papsi ang nag-vlog, nagpunta siya kanina sa bukid. Tapos ngayon, nagpunta na naman siya sa bukid. Sabi niya, dadalhin niya itong camera. Kaso, dinala niya, walang battery. Bumalik na naman siya dito. Yun, hindi na niya nadala. Bumili nga pala si Papsi kanina ng bigas namin. Hindi na kami bumili sa bayan. Dito na lang kami bumili, guys. Kasi nga nakakatamad wag lalabas. So, yun lang, guys. Yun lang yung simpleng buhay namin sa araw na ito. At wala naman akong ibang maiba vlog sa inyo. Paglilinis, lagi naman ninyo nakikita. Nag-map na lang din ako. Wala na, yun lang. So, yun guys. Magkita-kita na lang ulit tayo bukas. Bye!